si Presidente Duterte. In fairness. Nag-veto. Ha? Oo, nagbito. Saka walang ganyang kalaking insertions, diversion. Ang masama, ang nakakapagtaka, bakit pumayag si Presidente? Hindi ba sila nag-uusap? Ang speaker, pinsang buo niya. Ayun na nga ho mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong naging interview nitong si Congressman Ege Rize dyan sa Billionaire News Channel. Kanila hong ikinumpira ang pagbalangkas ng budget nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at panahon nitong si Marcos Jr. Kung gaano katindi ang kakurakutan dito sa administrasyon na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dyan sa naging interview na yan dito kay Congressman Ege Rize dyan sa Billionaire News Channel. Okay. Lagi nagko-consult sa akin yan si Congressman Libiste. Congressman Libiste tungkol sa procedures, sa House. At tinutulungan ko naman. Kaya lang, typical of a millennials, talagang medyo matigas din ang ulo. At hindi ko siya masisisi. Alam mo, ayan yung dapat na maging prinsipyo namin na mas nakakatanda sa bata para mas magandang kinabukasan natin. Hayaan natin magkamali, pero turuan natin. Ang irony, So, sino si po nagkamali? minority. Si Congressman Libiste. Ang sabi ko sa majority. kanya, you cannot fight too many battles. Kasi ang Dapat makisama. laban niya yung Cabral Files. Naniniwala ako na Dapat makisama. madali namang mapatunayan. Ito talagang si ano pangalan ito? Si Pichi medyo ika nga pagdating sa politika, ginagawa ko niya showbiz. Dapat daw makisama. Kung gusto mong kumita dyan sa House of Representatives, kailangan mo talagang makisama. Yun ho ang realidad doon. Pero kung ang iyong prinsipyo, ika nga, dapat gawin ng tama, wala hong pakikisamang mangyayari dyan. Ika nga, walang kompromiso kung gusto mo, katuwiran kung ikaw ay isang politiko. Yun. Mapadali ba kung ikukonsulta niya lang sa akin, sinabi ko sa kanya, kailangan mo dyan tingnan yung NEP, yung HGAB, saka yung GAA. Pag nakita mo yan, compare natin lahat yan, madali nating mapapatunayan. Teka lang ho mga kababayan, bago natin patunayan yan, Congressman Rize. Meron lang ho tayong ika nga tanong sa ating mga kababayan dito sa video na to. Kasi siguro hindi nalingid sa kalaman ng ating mga kababayan na lumabas yung alingas-ngas na merong nangyaring hindi maganda dito kay Boying Remulla. Nagkalitaw-litaw pawang ika nga masyado lang naging excited ang ating mga kababayan. Eto, i-comment nyo sa baba kung ano sa tingin nyo ang inyong opinion, ang inyong mga saloobin dito sa mga nangyari na to kay Boying Remulla. Sang-ayon ka bang tuluyan ng magpahinga ako, anak ng Petron Garab? Anong klaseng survey ito? Eto mga kababayan. Sang-ayon ho ba kayo na magpahinga ng tuluyan itong si Boying Remulla? I-comment niyo sa baba. Ang nakakatawa ho dito mga kababayan. Ano ho ito kumbaga kung ikaw ay public servant, kung ikaw ay politiko, tapos lahat na lang ng Pilipino ay nagnanasa na merong mangyari sa iyong masama, parang ang pangit ho nun. Ibig sabihin, hindi ho popular yung mga naging desisyon nyo sa buhay. Ika nga ano man ang mga trinabaho nitong si Boying Remulla sa nakalipas na ilang buwan, hindi ho yan popular sa sambayan ng Pilipino. Kasi nakita nyo naman ho yung pagtanggap ng ating mga kababayan nung nabalitaan, noong lumabas yung balita na di umano merong nangyaring hindi masama dito sa mama na to. Buti na lang walang nangyaring masama dito kay Boying Remulla. Palakpakan. Makikita pa ho niya ika nga ang kanyang hinahanap pagka naging presidente na itong si BP Sara. Yan, kung totoo, hindi yan. So, yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya lang bigla niyang pinasok yung sa Christmas bonus. Siguro gusto niyang makakuha ng attention. So, Kasi Christmas. Hindi, gusto lang yata niya maging Pero nagkamali Transparent. siya doon sapagkat, alam mo, sa totoo lang, kailangan talaga ng mga congressman. Di ba sa Singapore, malaki ang sweldo ng mga officials, lawmakers nila. para maiwasan na magnakaw pa sila. Oo. Imagine kung gumagastos ako ng 20 million a month tas sa 300 district ko. lang a month. Tapos ang hindi ganun yung susweldoin ko, saan ko kukunin yun, di ba? So yan yung Pero hindi yung sweldo kong, di ba? It's more MOOE and Yeah. salary. Yes. Both.
Oh, Nako. saka hindi naman naabot ng 2 million. Ano ho yan, na allergic ho yung mga yan pagka pinag-uusapan yung MOOE. Kasi kahit sila alam ho nila na mayroong problema yung fund na tinatanggap nila na yan. Walang problema kung voucher o kung ano man yung paraan ng pagbibigay sa kanila ng pondo na yan. Hindi natin pinag-uusapan dito yung amount o kung di man umabot yan doon sa halagang sinabi nitong si Congressman Leviste. Ang problema ho dito mga kababayan, hindi ho talaga naliliquidate ng maayos yung pondo na yan. Million a month. Kasi iba-iba Yun. yan. For example, Christmas, magpapabonus ka, so mas Nako. malaki ng konti. Pero pag 13 regular, monthly. hindi ganun. And hindi bonus sa congressman. Ang MOE namin for district office is about 700,000 a month. Ayan. Ang So, mahal. ang sweldo ko, Grabe no, 700,000 ang MOOE ho nila na walang resibo ho yung mga kababayan. Malaki pa yung MOOE nila sa sinasahod nila. Kaya bale, ika nga pagka ikaw ay congressman, kumukubra ka ng mahigit 1 milyon kada buwan sa pera ng sambayan ng Pilipino. Ganun ho katindi mga kababayan. 600. Well, sa akin pa rin yung supplies. Sa akin pang Eh, bakit yung travel parang expenses ko, mahal di po yung sweldo kulang na niyo? kulang. Yung iba kasi 300 lang daw. Oo, 300 lang Yung Yung last time. sweldo. Oo. Pero less pa yun ng mga taxes. Mga Okay. 264 lang thousand yung Net. Oo. Tsaka may pinapasahod si congressman. Sa hindi alam ng mga tao, no? Sa isang district, usually may barangay coordinator, may area coordinator, may district coordinator. So may staff ka. Ay, Tapos may... Palsis ha, tatandaan ko yung mga sinabi mo na yan. Pagka ginawan mo ng issue, yung MOOE na yan sa susunod na administrasyon, ano kang tokwa, may kalalagyan ka sa akin, no, langya ka. Diba? Ngayong mga panahon na to, dahil kaharap mo, isang dilawan pinklawan, walang problema yung MOOE na yan. Pero pagkakaharap mo niyan, Duterte supporter congressman, anak ng tokwa, bakit hindi nyo huli ni-liquidate yung natatanggap nyong MOOE? Ang problema, walang mga Duterte supporter na tumatanggap ng ganyang klaseng kalokohan. Ika nga. Sweldo yun. Hindi. May consultants ka kasi gumagawa ka ng batas. Paano yung mga legal consultants mo? Kailangan mong pasweldo eh. Kailangan mo ng Kailangan mo rin ng researchers. Kailangan mo ng consultation sa mga tao. Kailangan mo ng... statisticians. marami. Kaya nga, MOO. Statistician. Mema lang talaga tong baklita na to. Kailangan ng breakfast. Maintenance and other operating expenses. Maintenance Hindi, ano and meaning? other MOOE. Operating. Yeah, Ano MOE. operating? Hindi MOOE. MOA. Ikaw wala kang MOE. Wala kasi nga MOA. Marami pang expenses na So kailangan. it's not a bonus. It's not a It's a operating expense. Pero, Hindi. Pero walang pasok pagpasok ng panahon ng Kapaskuhan, pero meron pa rin silang MOOE. Meron pa rin silang igaanga na kukuhang ganyang klaseng pondo. Gayong wala naman silang pinapasweldo at wala naman silang wala na sarado ang kanilang mga opisina. Pero tuloy-tuloy ang pagtanggap nila ng pera. Palakpakan ho natin. Pambihira, di ba? Ibang klase. Kahit umihihi itong si congressman, kumikita. Kahit ika nga kasama niya kabit niya, hindi yan si congressman na si congressman Ege Erice. Ibang congressman yung may kabit, di ba? Kumikita. Hindi kayo nahirapan? I mean, kung ganun parang sa sariling pocket na kayo naglalabas? Well, ako kasi, it's more of a devotion rather than a career. Parang Wala na. Ano na ako, retired na ako sa Pero, gobyerno. yeah. Meron na akong pension sa gobyerno. Wow. Talaga. Ano po pero ba I dati mean, yung ano may yun? mga congressman na nag-admit na talaga naman tumatanggap sa normal thing. I mean, sa Tumatanggap? tradition, 2 million at the most na Christmas Yes. bonus. Kasi alam naman ng uuwi sa mga constituents nila yan Oo. Siyempre, Sa na-expect inyong sila. constituents, mag-expect. Oh, yes. Hindi, tsaka yung iba may mga event. Dapat si Yun nga ang problema. Dapat yung mga constituent, tatakbo ka pa lang, i-educate mo na huwag kayong mag-expect. Kasi hindi ako nagpunta doon para kumuha ng pera para mayroong maiabot sa inyo. Nagpunta tayo doon para ika nga maidulog yung hinaing ninyo sa Kamara de Representante. Di ba? Yun eh.
Ngayon, pagka yung mga constituent mo nag-e-expect na mabibigyan sila ng kung ano-ano, pagka ikaw naupo bilang congressman, anak ng toka, fail yung pangangampanya mo, hindi mo napaliwanag na maayos kung ano nga ba ang magiging trabaho mo kung sakaling mananalo Tapos ka. Mang Puno nga, sinabi niya, paano yung mga nagsusolicit? Ang problema kasi, pagka hindi mo binigay ng tama, di mawawala lahat ng mga congressman yan. Mga bilyonaryo na lang magiging congressman. Mas masama lalo yan. Like Mga- Leandro Leviste, who can self-finance. Hindi daw niya kinukuha ko. Hindi. Yung MOE, yung sahod niya, hindi na Oh, yung kinukuha. photos niya. Magkakilala. At least, oy baklita, at least yung perang ginagastos niya para sa consultant niya, para dun sa mga nagsusulisit sa kanya, hindi galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Malisyahin nyo na hanggat gusto nyo. Kinita nung bata yon doon sa kanyang naambunan man sa impluensya ng kanyang magulang o kung ano pa man, sa business niya kinita yon, hindi sa pera na sambay ng Pilipino. Hoy, ang yung baklita na to. Kala tayo. Marami Oo. Hindi, kasi nga, siguro, iba yung Pamimigay ang ko sa- niya, ang Philosophy. mindset niya, nandiyan siya para mag-serve. Yes. Kasi meron naman Serve. siyang negosyo na pagkukunan. Oo, yes. Yun nga lang. At masyadong negosyo malaki niya. yung negosyo Ano niya. po ba yung negosyo niya? Dati, solar, Solar. energy. Ngayon, energy. Energy na pa lang. din. Mama, energy Alam mo, siya. alam mo, kinukwenta ko yung... Kaya siya energetic. Oo, Alam mo, energetic siya. kinukwenta ko Kasi yung kinikita energy niya. palang business. Yung kinita niya dyan, and Opo. magaling siya talaga. Oh, siya talaga, Magaling siya negosyante mismo. at naging maayos. Alam ko yung istorya kasi yung bangko na nagpautang sa kanya noon, kaibigan ko yung may-ari. Oh, mamaya. So, kinuwento sa So, akin. inutang Maya, lang kwento mo. mo mamaya. Kasi Magaling meron pa talaga tayo. yun. Magaling, Alam mo oo. bakit? Kukwento pa ni nakuha niya yung Congressman. fines. Oo. Oo, mamaya kukwento. Dahil babasahin mo na Fines yung, eh. Oo nga babasahin mo pa yung mga Wala nga eh, wala top eh. news of the Oo. past, di ba? Kaya yun ang ating past week. Home, from your talks with your constituents. Well, hindi naman tao dahil hindi naman naunawaan ng tao yung napaka-komplikado Yeah. na sistema Oo nga ng pagbabudget. Ang para sa akin, naunawaan ko yan, mas maayos ang 2026 budget kumpara doon sa tatlong napaka-corrupt na budget, yung 2023, 2024 at 2025. At mas malakas ang minority ngayon, talagang nabusisi namin, inaabot kami ng madaling araw. Kung may nakalusot man lang dyan, very minimal at madaling ma-check. Yarin lang naman palang binusisi nyo at talagang napakalakas ng opposition ngayon, minority. Bakit hindi nyo pa linubos-lubos? Pambihira. Wala talaga nakalusot. Sigurado ka, Congressman Egerise. Yun nga lang pinambono sa inyong tag 2 milyon nakalusot na eh. Tapos sasabi, pambihira, paano walang makakalusot? Ika nga mering-meri ang Christmas ng mga congressman. Kayo talaga, oo. Check yan ng Oversight Committee pag sa implementation. Pero ang tigas ng ulo ng gobyerno natin, pinasok pa rin yung unprogrammed funds. Ang liwaliwanag nung sinabi ni Justice Hernando dun sa decision ng Supreme Court. Sa Dun PhilHealth. Sa PhilHealth, sabi niya, any form of unprogrammed funds, unconstitutional. Wow. So ngayon, pagka hindi binito yan ni Presidente, hindi pa niya naman pinipirmahan, pero may kahilingan na si Cardinal David na sana ibito ng Presidente yan. Kung hindi niya ibibito, I will be forced to file a petition before the Supreme Court questioning the constitutionality of unprogrammed funds. Hindi pa man din, nakahanda ka na doon, Congressman. Galing-galing Oo. mo Oo. naman Pero pala balikan natin mamaya yan. Balita yan ha. Breaking news yan dito ha. Dito lang niya na ano yan. Kailangan pala Disclose. magaling tayo sa Pero, Congress. kasi naalala ko sinabi ni Congress kanina na dead na ang ICI. Naalala ko, una pumasok sa isip ko, yung unfortunately, yung malungkot na balita na hindi inaasahan ng pagpanaw ng Yusek Maria Catarina Cabral. Malaki bang impact ito sa ICI, sir? The whole investigations? Hindi lang sa ICI, sa whole investigation dahil siya yung repository ng mga proponents nung mga insertions. Pero hindi naman imposible kung sincero ang Malacanang. Kaya lang, nakikita ko, nagdududa na ako sa sinseridad ng Malacanang dahil tuwing merong lalabas ng mga ebidensya, parang gumugulo lalo. Para bang ayaw talagang malaman yung katotohanan. For example, nung sinabi ni Senator Lacson na hindi involved si Presidente pero involved si ES, involved si Secretary Pangandaman, ayaw namang ipatawag ng Blue Ribbon Committee. At nung magulo, nung sabi ni tinanggal, may sinabing tinanggal siya. Ang sinabi naman ng Malacanang, nag-resign out of delicadeza. So,
merong mga pinagtatakpan. Oh, pero ang gusto mong Pero yung imbestigahan. pagtatakip, yung cover-up will require a series of cover-ups. Oo. And then, I'm very sure, later on, it will explode to the base of Malacanang. Pero ang nag-file ka ng resolution na calling for an investigation to Yes, the not Cabral's death. only the death, but the whole circumstances, including yung Cabral files. Okay. What is it? Oo. And who kasi, has it? Kasi kailangan malaman natin, hindi lang naman si Yusek Cabral ang nakakaalam diyan. Oh, di ba Meron siya mga marami staff. naman, oo. Doon sa Cabral files na pinakita sa akin ni Congressman Libiste, merong mga pangalan ng mga encoders. Oo, yeah. Oh, so Staff level. kailangan, kung magkaroon ng investigation, kailangan ipatawag lahat ng mga encoders. Si Director Bote ng Director for Planning, yun ang kanang kamay ni Yusek Yusek Cabral, Cabral. pwedeng Oo. ipatawag din yun. Anong status na nung resolution nyo, Kong? Kapapay lang. session na So, next session na yan. January Kaya nga 26. sabi ko, kung gusto talagang malaman na ang katotohanan, dahil may ongoing investigation ng Blue Ribbon, dapat si Senator Lacson, simulan na ito. Kaya lang nagtataka nga ako kung bakit marami siyang pinangalanan, pero parang bumagal bigla yung kanyang investigation. Richie, bakit sa maraming nagsasabi na si Yusek Cabral parang yung bangkay niya, hindi siya yun? Anong hindi ko rin alam. chichismis mo? Diyos ko, rest in peace siya. Hindi ko alam kasi Hindi, ko habang naman gumugulo nakita yung mga lalong paboryando sa mga may pinagtatakpan. Oo. Okay. Pero kayo po, sinong presidente nyo nung Si sa Kiko, ngayon? ang Isko Moreno. Sa Action Democratic, ano? Yeah. But do you believe, Kong, that Yusek Cabral is dead? Of course, ako, nga I do. eh. But others are saying, baka hindi daw siya. Hindi, ang maraming nagtatanong sa akin, bakit nagpakamatay si Yusek Cabral? Ano ang sagot At doon? nagpakamatay nga ba daw? Maraming angulo. Anong tingin nyo pong angle? Maraming angulo. Pero Mahirap ang congressman, they're supposed to conduct congressional investigation. Let the NBI do their job, yung mga forensic na yan, yung police. Ang daming anggulo talaga. Anggulo eh. Di ba? At tayo dito mga kababayan, di ko tayo 100% na naniniwala na nagurugur na yan si Cabral. Anak ng towa. Yang si Vince Dizon, alam na niya ang daming problema sa Pilipinas. Magpapasko, di ba? Ang daming issue na hindi nga kailangan trabahuhin. Nasa kanyang pinaka maanumalyang ahensya ng pamahalaan ngayong mga panahon na to. Tapos lilipad kang papuntang Paris. Para saan? Magsa-sightseeing ka doon? Anak ng towa, mag-resign ka na kung ganun din pala. May kinita ka doon. Trabaho nila yan. Ang Kongreso, mag-investiga doon sa dapat nilang investigahan. Di ba? In aid of legislation. In aid of legislation. Kung anong makokorek doon. Kailangan Remedial namin, kasi legislation. ang number one kong tinatanong doon, bakit central figure si Yusek Cabral, bakit hindi siya kagad sinecure ng ICI? Bakit hindi siya kagad tinanong? Oo nga, bakit nga ba? Kung interesado talaga ang Malacanang, bakit hindi siya sinecure? Bakit hindi kinuha yung kanyang files? Bakit kailangan manggaling pa ito kay Congressman Libiste. Congressman Libiste at meron na rin kopya ngayon. Yan ngayon ang tanong ko. Bakit may nga ba? buhay naman si Congressman Libiste. Bakit hindi na lang siya maganin natin? Yun na nga, sa halip na pagdudahan yung kanyang motibo, di imbestigahan. Di ba? Yan naman ang sa tingin ko. Na dapat Ipatawag si Director Alex Bote. gawin. Yes. At yung mga encoders. Staff sa DPWH. Pag-usapan sa maboteng usapan. Kaya, Kaya Lahat naman napapag-usapan di ba? Pwedeng Basta mabobote. Oo, mabobote. Pagbago na rin tayo. Kaya cheers. ano ang announcement ni Congressman Pero- Libiste, ang problema, ayaw na niya magsalita. Sa January 26 lang daw siya magsasalita uli. Pahinga na May daw. pahinga muna siya dahil Well, ang in-advise ko rin sa kanya yan, sabi ko sa kanya, gawin mo yan sa isang privilege speech para hindi ka, Sa at least Congress. legally, hindi ka makukwestiyon. Pero ayaw daw siya. Oo, hindi nga daw Ipa-privilege siya speech. binigyan. Hindi naman pwede yun. Hindi naman Oo. pwede yun. Lalo Nasa na kung may bibigyan din. question of, sinabi ko sa kanya, kung merong question of personal and collective privilege, ibig sabihin, it involves your integrity, hindi pwedeng hindi payagan. Pero may mga diskarte yung majority, Kong. Like kayo, nung BICAM. Oh, pero hindi naman nila pwedeng gawin yun. Kina-cut off yung mic. Hindi naman pwede nilang gawin yun every time. Oo. Dahil meron din namang pwedeng gawin ng minority.
So, ang naano dyan, si Grabe, Congressman Lebiste, siya mismo na sinasabi niya, pati nanay niya nasama, na may 1 billion din daw ang nanay 1 niya. billion. Sinabi Alam namin niya naman naman. daw. Sinabi Oo. niya. Alam mo yung insertion, yung insertion, hindi yan masama. Oo. Hindi yan masama, per se. Amendments yan eh. Oo. Oh, yan yung din amendments, masama. ginagawa yon during the budget deliberation, plenary deliberation, may period of amendment. Yung insertion, ginagawa yan dun sa small committee ng Kongreso noon at nung BICAM. Hindi sikreto, medyo sikreto. Pero yung amendments, medyo yun. Open yun. For debate. So, for debate. Oo. Pero parehong okay yun. Pero, yung amendments, yung insertion, dapat minor. Pero, itong Puro 3 insertion, taon, no? nung 19th Congress, walang ganyang klaseng magnitude ng insertion and diversion sa kasaysayan ng Kongreso. At kahit sino naging Pangulo, hindi pumapayag na ganyang kalaki. Si Presidente Marcos lang ang pumayag na merong 1.45 trillion na diversion insertions sa loob ng 3 taon. Yung 3 budget niya, sinalaula ng Kongreso, pinayagan niya. Yun ang problema. Yun ang tanong ko kay Presidente na hanggang ngayon, hindi sinasagot ni Presidente. Pero kayo mga congressman, ang galit na galit at mga senador. Kasi may expose din kayo. Hindi ko alam kasi wala naman ako noong 19th Congress. Oo, yun ang yung mga may problema ngayon. Yung 19th, member ngayon ng 20th Congress. Naabuso talaga. Naabuso. Kasi natatanda ko, congressman na ako nung panahon ni GMA, walang ganyan. Hindi pumayag si GMA. Pinabayaan niya na magkaroon ng reenacted budget kung sobra ang Kongreso sa pag-i-insert o pagbabago ng budget niya. Kasi tawag diyan President's Budget. Yes. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo sa loob ng 1 taon. Kung babaguhin lahat yan, di wala ka ng plano. Kasi ang naman kay GMA, Pero plano economist na. naman si GMA, naintindihan si niya yan. Pinoy, ganun din. Congressman din ako ng panahon ni Pinoy. Ang sabi ni Pinoy, ito lang, yung pwede sa Kongreso. Hindi pwedeng sumobra dyan dahil wala na yung plano ko. Yes. Pero si Presidente Duterte, in fairness, Nag-veto. nag-veto. Saka walang ganyang kalaking insertions, diversion. Ang masama, ang nakakapagtaka, bakit pumayag si Presidente? Hindi ba sila nag-uusap? Ang speaker, pinsang buo niya. Nako. Ikaw, Congressman Enrique, sa'yo ko rin Ayaw mo bang mag-privilege speech, Congressman Elise? Ayaw mo bang questionin ang ginawa nitong si Marcos Jr. sa nakalipas na 3 taon? Especially pagka binabalang ka sa budget. Ang problema, yaw-yaw kayo ng yaw-yaw. Kayo ang may kakayahan na questionin yung mga kabalbalan na yan. Pero nagkalitaw-litaw na nangyari ng lahat-lahat ng ito. Pero sa social media at sa mga interview lang kayo nagsasalita. Yun ang problema. tatanong to. Kasi di ka member ng 19th Congress. Hindi ka ba natutuwa si Congressman Leviste doing the most difficult job trying to clean up the Congress? Yet he is not getting the support. Well, alam mo, kasi nga, sabi ko sa kanya, dapat pag-isipan niya mabuti yung kanyang ginagawa. Hindi pwede yung, halimbawa, you cannot fight too many battles. Sabi ko nga, bakit mo kung questionin yung MOE ng mga congressman? Yan daw, be a touchy Alam mo, subject. ito, for example, yan, pag inalis mo yan, kawawa naman yung mga congressman na wala naman talagang kakayahan. Hindi kawawa yung mga congressman na walang kakayahan pagka tinanggal ang MOE, Congressman na Egay Erice. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas. Sige, wala tayong problema dyan. Okay, bigyan na kayo ng MOE. Walang problema yan. Siguraduhin nyo lang na resibuhan nyo, ha? Liquidate nyo ng maayos. Hindi by certification. Bigyan nyo kami ng resibo. Pinambayad nyo sa isang law firm para asistihan kayo sa mga panukala nyo. Hingi kayong resibo. Pinang-check-in nyo sa mga kabit nyo. Hingi kayong resibo. Siguraduhin nyo lang na resibuhan nyo. Hindi si Congressman Rice. Doon sa consultation fee, siguro sa kanya yon. Pero yung usapang kabit, naniniwala naman tayo na hindi naman mahilig yan si Congressman Erice. Kaya lang yun kay Father Flavie. Ang magiging congressman doon sa lugar nila, yung mga bata ng mayor, bata ng governor.
Puro bata, maraming ang Oh, baguhan. na, ano, Or mga bilyonaryo. Mga bilyonaryo. Liliana Bilyonaryo Libiste. siya. Ito ngayon ang problema. Bakit si Libiste is facing ethics committee? Parang Wala pa naman, wala pa Oo. naman. Kasi nang Sabi threat ko sa nga, kanya. hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Parang At maraming Bardasan, tatayo. no? Ako mismo tatayo na hindi po pwede yan. Barsago. No. Si Barsago, tawa kayo. Barsago. Si Kiko, Suspended si pa Miao. eh. Hindi, ngayon sabi Barsaga. Ano Diba? na yung pangalan? Sa Barsaga, Facebook, Barsaga. natawa ako sa Facebook Ay, niya, naku. sabi niya, I did not receive Christmas bonus along with Congressman Acop kasi patay na siya. Ako suspended. So walang sweldo. In bad taste. In bad taste naman yung Yung batang Facebook yun. post. Na kaya no wonder na ethics. Ito naman si Hindi Libby. kasi nga, sabi ko nga, yung Kasi iba patay yung na daw. utak ng mga millennials ngayon, Gen Z, iba utak nila. Pero dapat Parang kami... ibang dating nun ko nga. Paano na iba yung utak Naging nila ko? mata- Hindi, By the way, iba talaga. millennial Iba ako. sila mag-isip. Kung millennial ako Millennial ka ba? Yes, pasok pa ako sa millennial. Ilan taon ka na ba? Meron ka na ba 30? 39. Oo, Yes. ang millennial. Millennial, walang niya ka. Walang niya. Ito talagang si Palsis, oo. Yung mukha na yan, millennial yan. Mukha kang Gen X eh. Mukha kang boomer. Sino mga boomer dyan? Oh, millennials. Pero iba Millennial. talaga. Iba Baka talaga naman mag-isip. ano yan, Gen Sa ngayon, Z. yung habang bumabata. I'll take that iba as a mag-isip. compliment. Yeah. Baka kaya ka din ganyan. Iba mag-isip. At Kasi ano alam mo, pala sabi din ni, ito, millennial. sabi ni Presidente Marcos Sr., ang pinaka The original. the original, ang sabi niya, ang pinaka advantage daw ng mga bata, pwede magkamali. Oh. Medyo nakakatuwa pa. Pagka kaming matatanda nagkakamali, nakakabuisit na, sarap patayin. There's no reason for you to air, di ba? Kasi you have... Yes. A serious question about the ethics case. Kasi ang allegation ni Kong Terry doon, kung illegal daw yung pagkuha ng Cabral files Hindi, or with tanongin natin si, violence. tanongin natin or si, force. tanongin natin si Jose Cabral kung, Wala na. kaya nga, Ang pangalan na ngayon, Leviste File, sabi ni Yusek Yusek Castro. Claire Oo. Castro. Kasi, di ba, sabi, walang probative value kasi patay na nga yung kaya nga, authenticated. dapat hindi nila i-prejudge dahil may risk din naman na malaking ginagawa si Congressman Libiste. Pero- At sinasabi ko, malabo yung yung ethics complaint na yun. Hindi, Totoo tsaka- ba? Kailangan mag-testify si Director Alex Bote. Oo, tingnan natin. Kasi Teka silang muna. dalawa lang daw doon sa loob eh. Tapos nakita naman doon sa video, magkatabi sila, naglalakad sila, may hawak-hawak na files si... Sa bagong 2026 GAA, may nakita ka bang insertion ni Congressman Leviste? O ni Senator Legarda, yung kanyang nanay? Hindi, wala naman. Wala. Kasi nga sa Senado, talagang wala silang ginalaw. Hindi sila natakot sila lahat. Hindi sila naglagay ng... Meron siguro mga institutional amendments sa mga sa mga departments. Ang insertion na sinasabi na may Congressman Leviste na 1 billion, yung nakaraang budget, di ba? Yes, Hindi yung present. 8 billion. 8 billion pa. yes. Hindi, sabi niya, parang narinig ko, konti lang sa nanay ko, sa ibang Pinakamaliit. Hindi, 8 multi- billion pinakamaliit. yung sa OP, yung sinasabi niya sa OP, Oo, Office of the President. 1 billion yung sa... sa sinanay niya, sa mother pinakamaliit niya. niya. Ang sabi ng Tweety Bird ko dyan, kailangan ko lang sabihin kasi na yung pinakamababa daw si Senator Loren Oo. in terms of insertions, isa daw yan sa mga dahilan bakit sobrang anti-Cheese Escudero si Senator Loren Oo. Legarda. Kasi- Oo. I mean, real Kasi politics lang naman. 120 billion yung insertions ng Senado nung 2025 GAA. And pinakamaliit. Unprecedented yan. Unprecedented and pinakamaliit si Senator Loren. Kaya, nung nagkaroon ng bagong eleksyon, May yung Senate 2025, oo, ang isa sa mga cheerleader ng Senate President Tito Soto is Senator Loren Legarda. Yun lang naman ang sabi ng Tweety Dahil saka Bird ko. matagal na sila magkakasama na. Yes, Ay, akala ko sabihin mo kung matagal na sila magkakaaway. Oo nga. Magkakasama sila. Teka lang, pero maliban dyan kay Yusek Cabral, sino pa pwedeng maghanap ng ebidensya? I mean, magbigay ng file or Kung mahanapin niya, madali eh. Oo, di ba? Bakit kailangan siya lang bang pwedeng testigo? Kung hanapin mo, Sino napakasimple nagpapahirap? lang. Napakasimple. Sino ba Pero nagpapahirap? kung ito din lang na ano ko ang mahirap kasi sa Cabral Files, may mga code names daw.
Hindi lahat ng proponents, klaro na nakalista yung pangalan. Madali rin, for example, may 1 billion na insertion sa Philippine Coconut Authority, di patawag mo yung 1 billion for seedlings, coconut seedlings. Di patawag mo yung pinaka-head ng PCA. So, pwedeng Diba? gawin yun Pero ni may mga code daw, sabi sa akin ni Kong Libiste, Leadership 1, Leadership 2. Oo. Hindi, Pero pero baka sabihin ang pinakamaganda talaga, tingnan mo yung project. Ngayon, kung maganda naman yung project, ba't mo pa kailangan imbestigahan? Pero kung substandard, di tatanungin mo na ngayon yung marami ka nang pwedeng tanungin kung kanino yun. Kung kanino yun. Kaya madali, hindi yan. Hindi, Pero anyway, hihimayin pa natin itong mga pagbubusisi sa budget. sa House of Representatives, imbes na trial sa Ba't pa puro Senate. trial? Because life is a big trial. Puro trial eh. Hindi, so, basta ang question dyan, ang question dyan, impeach mo si BP Sara for 125 billion, 125 Confidential million funds. confidential Oo. funds and 500 million yata dun sa DepEd as against 1 trillion. Of the... So, balik ka rin naman. Balik ka rin yan yung natin. parang labanan natin to kasi galit lang tayo dito. Parang gano'n. Hindi talaga para makakuha ng reforma dito sa ating bansa. Nako, hindi papatok yan dito kay Palsis. Si Palsis walang pakialam sa trilyon-trilyong na dispalko diyan sa mga maanumalyang flood control project yan. Ngayon, patango-tango lang yan si Palsis. Ang gusto talaga niyan, impeachment kay VP Sara. Confidential and Intelligence Fund. Hindi ho natin sinasabing, hindi ho natin talakayan yan. Pero nasa COA ho, meron hong tamang lugar na kung saan tinatalakay. Yang ika nga is yung mga i-renage na yan, ng mga galit kay VP Sara. Pero yung issue ng mga maanumalyang flood control, sino tatalakay niyan? Kaya kababayan natin, hindi nila malaman kung saan sila babaling. Pupunta ba sila ng Korte Suprema, Ombudsman, ICI, House of Representatives, Blue Ribbon Committee? Wala ho tayong mapuntahan. Kaya yung ating mga kababayan nagkukumpulan sa social media at pinapanalangin na lang na mag-almusal na sinigang na maya-maya yung mga walang yang magnanakaw sa ating mga sa pondo ng sambayan. Tarin natin ang tanong, sino ang nakikita niyong mamalasin sa 2026? Politically. na gusto niyong malasin din. Hindi ko naman gustong malasin. Nakikita lang niya. Nakikita mo Ako lang. nakikita Ako lang. gustong malasin. Pabaksak. Yung mga pare-parehong apelido ang tumatakbo dahil yan yung aking Dynasty. Yan ang kanyang pet peeve. Di ba papapile ka na sa Supreme Court niyan? Yes, this month. Diba dapat January, dalawa magpapile lang? ako. Ano ang papapile mong petition? It's a petition to compel Congress to enact an anti-political dynasty law because it's not an option for Congress but a mandate. Kung ang Kongreso ay hindi gagawa nito before the election season of 2028, we will be committing a grave abuse of discretion and a dereliction of duty. Yeah. After 40 years. Ako naman After masasabi ko, of the Constitution. ako naman masasabi ko ngayong taon, para talagang pa-horror na po yung nangyayari sa politics. Kasi tingnan mo, may patayan na, may mga kulong. Dati action lang, di ba? Ngayon, iba na. Kaya nga, Malala. dapat talaga magpaliwanag si Presidente kasi yung nangyayari sa atin is a question of leadership. Di ba sabi mo nga kanina, ang para equal level, to level the playing field, baka ang politiko, pag natanggal, mga bilyonaryo mag-rule sa Pilipinas, para mayayaman, the elite will rule. Paano naman yun? Parang contradiction in terms yung babanata mo political dynasty and yet you also fear na bilyonaryo matitira kung ganun. Hindi naman. Kasi kung mawawala yung political dynasties, magkakaroon ng equal chance. Kasi alam mo, dun sa framers of the 1997 Constitution, tatlo yung purpose ng anti-political dynasty. One is to prevent the monopoly of power. Concentration. Second, yung to give equal opportunities. At pangatlo, hindi rin dapat maging arbitrary yung implementation nito. Fairness. Kaya yung pinail kong
yung pinal kong version ng anti-political dynasty bill, ito yung nakapasa na nung 2015. Nung panahon ni Pinoy. Kaya lang, nagkaroon na kami ng plenary debates. Kaya lang, Nagkulang. talagang, hindi, maski si Pinoy, aaminin ko, na medyo nahirapan siyang banggain yung Sariling concept ng kasi dynasty rin siya. Anyway, on that note, I would like to thank our guest again. Yes, thank Sana mag-guest uli natin si Congressman Ngayon na nga mga kababayan, dito na unang tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update ng lahat ng Pilipinas.